Sa mapayapang paraan, ganyan ang kasunduan ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP para tigilan na ang armed conflict. Pero aminado ang gobyerno na hindi pa agad mararamdaman ang epekto nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos ang higit 5 dekadang pakikipaglaban, nagkasundo na ang gobyerno at ang CPP-NPA-NDF na tuldukan ng armed conflict sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Katunayan, isang joint communique ang nilagdaan ng mga kinatawan ng gobyerno sa pangunguna ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at kinatawan ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na si Luisa Landoni. Ayon dito, nagkasundo ang dalawang partido sa principled and peaceful resolution ng armed conflict. Nangyari ito nito lang November 23 sa Oslo, Norway. Ayon pa sa joint statement, kinikilala ng mga partido ang socio-economic at political grievances. Nagkasundo rin sila na babalangkas ng framework na maglalatag ng mga dapat iprioridad sa peace negotiation. Layon daw nito ang pagkamit sa pangmatagalang kapayapaan. The parties acknowledge the deep-rooted socio-economic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priority for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socio-economic and political reforms towards a just and lasting peace. The Philippines Chief of Paglilinaw ni Staff, Secretary Romeo Galvez, hindi agad mararamdaman ang epekto ng kasunduang ito hanggat hindi pa selyado ang final agreement. Pero hindi raw maikakaila na magandang development ito lalo na para sa mga lokal na pamahalaan. Napakatindi na epekto nito because this is already grassroots. No? Ramdam ng local government units, especially those affected by insurgency. What is important will be this transition period na kung saan, of course, it's sabi nga ng ating mahal na Pangulo, it's a whole of the government approach. Kaya nandirito kami nga lahat ngayon. Diyan na after peace and order is always a key ingredient in every economic development. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, ipinagpapaubaya na nila sa local peace and unit commanders ang desisyon kung magpapatupad ng tigil putukan sa NPA ngayong Pasko, gaya ng mga nauna ng tradisyon. Pero sabi ng AFP, wala munang magiging pagbabago sa trato nila sa NPA hanggang hinihintay pa ang final agreement. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. No? So, yung aming pong resources, efforts will be poured into defending our territory. Pero habang wala pa po final agreement, your armed forces will continue our operations against the New People's Army. Sa ngayon, nasa 20 pa raw ang itinuturing na weekend guerrilla sa bansa pero inaasahan ng AFP na mababawasan ito ng 5 bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.